Alright, so I think first ito yung experiment natin sa ating bell pepper, high value crops or sa Bisaya. So ito yung ganito yung ginawa namin. First, prepare kami ng ating soil or starter soil para sa ating seedling tray. And then, nilagyan na natin ito ng isa-isang seeds ng bell pepper. And usually, ang germination ito umaabot ng 12 to 15 days. So, habang mas maliit pa yung punla, ito na transfer na namin para sa parang less yung stress niya pag nasa field niya. Transfer na natin. Ito na yung ating seedlings. So, yan, babaklasin mo lang konti doon sa likod niya, sa ilalim, before i-transfer doon sa field. So, napapansin nyo, naglagay ulit kami ng soil pit para sa absorption ng water. So, ito na yung mga result after ng few days o few weeks. Then, tinitrim na namin ito. And, ayan, mapapansin nyo. So, once na maitrim na ito, mabalik siya sa vegetative stage niya, iniispirehan namin ng IOF or Organic Farm para, kumbaga sa palay, mag-feeders. Mas marami namin yung feeders, mas maraming bunga, mas maganda. So, ayan na. Ayan, nakikita nyo, nag-develop na yung mga kanyang mga branches. So, ayan, i-split na. So, ito, explain na to sa susunod. Alright, mga ka-Ilinker. So, ito yung experiment natin dito sa research center. Ginawa natin dito is combination siya ng yung methodology natin way of farming dito sa Farm Hope, Insta Organic Farm, Insta Link. So, ito, ginawa natin yung puno ng bell pepper or atsal. So, dito, nakapag-produce tayo ng 6 and bawat sanga, ayan, makikita natin nag-start na siya mag-flowering. Dito, sa ating na-develop na high value crops, napakalaking tulong ito sa ating mga farmers. So, ayan, nakita nyo, napakadaming sanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito tingnan natin kung anong nangyari doon sa ginawa natin last time. So, yan. Alright. So, ito, isang puno lang siya. Ayan, kanila natin ang daan para makita. Yan. Yan. So, isang puno lang siya. Yan. Para titingnan mo ilan yung develop na sanga. Isa, dalawa, 4, 5, 6, 7, 8. So total of 9. So kagandahan dito, lahat ng sanga niya, main branch niya, ayan, start na rin mag-flowering. Ayan. Dito, ayan, start na tapos yung bunga. Then, flowering na rin sa taas. Continuous. Ayan, dami na. Ganun din dito. Ayan. So, ayan, kagandahan dito. Yung sa ginawa natin ng prune, nag-split pa siya ng 2 o 3. Ito yung nag niya. Sa nuts niya. Split pa ng 3. So yung isang sanga split pa ng 3 additional bunga na naman to. So napakaganda ng yung result sa taas, napakadami pang bunga. Start pala mag-flower. So wala tayong abonong ginamit dito, IOF lang. So ito, mayroon na siyang mga bunga dito sa isa. Tingnan natin. Ito, ang una. So makita natin na kailangan na siyang talian dahil start na maglabasan yung mga bunga. Napakadami, hindi biro. Ayan. So dito, isang puno lang din ito. Ayan. Nakita nyo isang puno. Ayan.
puno lang siya. Then, yung branch niya, yung branch na split pa uli. So, ayun. Nag-start na siya. Nagkaroon ng bunga. Ayan, yung mga bunga niya. Dito sa baba. Ayan. Then, nagpa-flower na yung taas. Ayan, ayusin natin ito. Check natin. Ayan, daming flowers. More or less. Itong puno na to nasa 50 ang flowers ito. Flower buds. Medyo marami-rami. Which is na yun din yung magiging bunga or yung magiging site. So, ayun. Kaya dito. So, 90 days after matransplant, ito na yung itsura ng ating bell pepper, ating sal. So, mapapansin natin, napakaganda ng mga bunga. Develop na rin yung mga last video na nakita natin ng mga flower buds. So, ayan, napakaganda tingnan. Siguro mga 3 more weeks, pwede nang i-harvest ito. And ang kagandahan dito, sa isang punuan niya, umaabot siya ng 30 to 40 na develop na bunga, and the same time simultaneously meron ding mga flower buds sa taas. So ayun, tinatrim na natin yung baba para magkaroon ng magandang circulation doon sa mga plants, dahil sobrang dami talaga or sobrang grabe yung mga bunga dahil sa paggamit natin ng IOF sa organic farm. Now, ang kagandahan dito sa technique na to na dine-develop ng Instalink, kung mapapansin nyo, ang isang punuan halos katumbas ng 3 punuan, 3 o 4 na punuan pagdating sa production. Now, makakasuporta lang or magagawa lang natin tong ganitong klaseng method o methodology pagka nasuportahan natin siya ng IOF, dahil pagdating sa nutrition, ang kakailanganin niya ay talagang mas marami. So, bakit mas marami? Kasi iisa lang yung kanyang root system, pero kung papansin nyo, yung punuan niya halos katumbas ng 3 hanggang 5 na puno, dahil sa dami ng kanyang mga main branches, at the same time sa dami ng bunga. So, mas nagre-require ng mas maraming nutrients yung halaman. So, masusuportahan lang ito ng paggamit ng IOF, and the same time yung ating mga microorganism, yung mga bacteria na kasama doon sa ating Insta Organic Farm or yung ating IOF. So, makikita nyo, napakaganda. Kahit na sobrang init ng area, actually itong research area natin nasa General Santos City, isa sa mga pinakamainit na parte sa Mindanao, pero still maganda pa rin yung ating tubo, at the same time yung development ng bunga dahil sa ganda ng ating produkto na IOF. So ayun, antayin natin update susunod na buwan